sino ano bang susunod 2028 claim baka magiging Lenny, Sara kasi pareho silang kapalaran. Pareho Correct. silang nabudol, lumalakas na ba boses ko? Si Lenny ay binababoy din ng kanyang ka-Liberal Party, ang kapartido. The same thing with Inday Sara. So silang dalawang babaeng inape, kaya for sure pwede nga talaga magsanib puwersa yun. At kita naman ho natin yan mga kababayan na talagang binabasura na ho nitong mga dilawan na to. Itong si dating Vice President Sara Duterte. Mantakin mo kaya hong sabihin itong si Antonio Trillanes yung mga ganyang klaseng litanya dito kay Lenny Robredo. Pero bago ho natin panoorin na pag-usapan itong mga panibagong isisiwalat nitong si Binibining Maharlika, batiin ho muna natin na maligayang kaarawan itong si Ma'am Maharlika. Palakpakan. Happy birthday, happy birthday. Nabati nyo na ho ba itong si Binibining Maharlika? I-comment nyo ho sa baba. Happy birthday, Binibining Maharlika. Ayun na nga mga kababayan. Kung bago lang ho kayo sa page update, isang like at isang subscribe. Alam nyo na ho ang ating drill. Yun lang ho, nagpapasaya sa atin. Isang like at isang subscribe. At sa mga gustong sumali sa ating community, i-click nyo lang ho yung join button para kayo ho ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Yun na nga mga kababayan. Itong si Antonio Trillanes. Meron na naman ho siyang banat dito kaya Vice President Sara Duterte. Oy, Antonio Trillanes, wag mo namang ipangalandakan ng sama ng ugali mo sa social media. Ito si Lenny Robredo, siguro, mahina lang talaga siya pagdating sa public service. Pero meron naman siyang tao naman siya. Marunong siya tumanggap ng bisita. Kung ikaw hindi ka marunong tumanggap ng bisita sa bahay mo, wag mo ngayon tulad yung mga ibang tao sa'yo. Ito ang banat nitong si Antonio Trillanes diyan sa pagbisita na yan itong si Vice President Sara Duterte dito kay Lenny Robredo. Grabe yun, no? Binisita lang nitong si VP Sara, itong si Lenny Robredo, nagulo ang buong sambayan ng Pilipino. Ano ba? Paano nyo wawasakin yung alin na yan? Sige nga, itong si Tambaluslos, puntahan mo nga si Lenny kung pag-usapan ka ng madlang Pilipino. Ito ang banat nitong si Trillanes. I agree, based on our info, the visit was arranged and well coordinated a few days ago. Somebody is lying to cover up the political plunder of meeting Sara. Ganito kasimple yan. Pumunta si Sara kay VP Lenny kasi Sara understands the positive optics for her. Alam ni VP Lenny yung agenda na yan. And yet, she agreed to be part of it anyway. Yan ang mali na kinall out ko. Mali lahat. Mali lahat ang ginagawa mo, Antonio Trillanes. Taga-Naga yung Ale. Siya ang leader sa Naga. Anong gagawin nitong si Vice President Sara Duterte, yung kaibigan niya? Madam Sara, nag-arrange ako ng meeting yun nitong si dating Vice President Lenny Robredo. Okay lang ba? Daanan mo lang sandali para makapag-courtesy call ka? Ano sasabihin ni VP Sara? Ay, wag na. Ayoko. Gaganon siya. Hindi naman siguro tama yun. Noon ngang si Lenny Robredo, teka. Teka lang ho Lenny in Davao. Respeto ho kasi ang tawag doon. Ito namang si Antonio Trillanes, oo. Porket wala siyang ganun kung ano-anong lahat ng... Kung ikaw, masama talaga ugali mo, huwag mong idama yung ibang tao. Yung ibang tao, kung gusto nilang makipagkita o magpakitang tao sa ibang tao, ayan mga kababayan. Dito, may mali ba dito? Lenny Robredo, kinita si VP Sara kasi siya ang leader doon sa lugar na yun. Wala ko tayong nakikitang mali. Doon ginawa ni Lenny Robredo. At wala ko tayong pakialam sa pagkikita nila na yan. Besides, hindi na nagbinipisyo ba si VP Sara dyan sa pagkikita nila na yan? Nagpunta siya doon, nakipagkwentuhan, nagtanungan ng pedicure kung kumusta na yung pagka-pedicure nito si Lenny o yung mga kung ano man yung personal na buhay na pinagkwentuhan nilang dalawa. Wala ko tayong pakialam doon, sa totoo lang. Normal lang yun. SOP yun. Siguro pagka ikaw ay mataas na leader, pumunta ka sa isang lugar, kitain mo kung sino yung leader doon. Mag-courtesy call ka. Pagrespeto na lang ba? Ganun ho yun, mga kababayan. Yung ibang mga leader, anong ginawa nila ngayon? Nakita nila si VP Sara, nagpakita ng magandang halimbawa. Nagpunta sila sa Peña Francia, nag-courtesy call kay Lenny Robredo. Ang problema kasi sa'yo, Trillanes, gusto mo, lahat ng tao, kagalitan nila itong mga Duterte na to.
Pati yung tipong anong sasabihin ni Leni Robredo, "Ay, ayokong makipagkita kay Sara Duterte." Besides hindi naman talaga itong si si VP Sara ang kabalagbagan nitong si Leni Robredo nung panahon ng kampanya. Ops, wag ko kaya merong di ko ho sinasabi na okay itong si VP Sara at itong si Leni Robredo. Wala ho tayong pakialam kung ano pang relasyon nila. Besides, yung mga supporter naman ho niyan, napakababaw ng pinagkukuhanan. Wala naman ho talagang ano yan, mga prinsipyo yung mga pinklawan at dilawan na yan. Kaya kung yung mga supporter na lang ho nitong si Leni Robredo, oo, kung mabubuksan ang kanilang understanding, ang kanilang pag-unawa sa tunay na nangyayari sa ating bayan at kaya nilang ipaglaban kung ano yung tama, papalakpakan ho natin sila. Pero habang ngayong mga panahon na 'to, nakikita na ho nila ang mga kapalpakan na ginagawa ng administrasyon na 'to, para lang ma-prove yung point nila na talagang mali ang pagkakahalal nitong si Marcos Jr., okey lang sa kanila, hindi ho sila magsasalita sa lahat ng nangyayari na 'to. Meron hong problema dito sa mga pinklawan at dilawan na 'to. Nakuha niyo ho ba yung punto? Tayo ho, kinampanya natin, sinuportahan natin, nagkamali, kinol out natin kasi yon ang tama. Kahit sino naman nakaupo diyan, iko-call out natin. Ang problema ho dito sa mga pinklawan na 'to, okey, na-prove niyo na yung point niyo, and so, ano nang gagawin niyo? Mali na ginagawa ng administrasyon, so mananahimik lang kayo? Hanggang matapos ang sabagay 'no, hindi nga pala kayo puwedeng hindi nga pala puwedeng magsalita yung iba sa inyo dahil, baka yan ang instruction ng mga leader niyo, 'di ba? Huwag kayong hayaan yung administrasyon kinakatay nila mga Duterte. Huwag kayong magsasalita. Kahit anong ginagawang kabalbalan ng administrasyon, huwag kayong papalag. Normal lang 'yon, Trillanes. Huwag kang masyadong hindi maganda 'yan. Yung pagiging masama ng ugali mo, huwag mong idama yung mga ibang tao. Kung ikaw ayaw mo kung sakaling, maging, mayor ka ng, Caloocan, "Hoy mga batang kangkalo, mag-ingat kayo diyan sa mama na 'yan, huwag niyong iboboto 'yan." Pagka nagpunta 'yan si VP Sara, ayaw mong kitain, talagang lumabas lang ang iyong kabastusan. O baka gusto mo sa'yo makipagkita si VP Sara para maging relevant ka na naman. Anak ng toka. Style mo bulok. Ito kay Barry Gutierrez, hindi ko gusto ang politika ni Sara Duterte, pero tama lang na magalang siyang tinanggap ni VP Leni. Di tayo bastos. Eto, lipat ko ho dito. So si VP Sara diyan, hindi rin siya bastos. Siya ang local chief executive diyan sa Davao ng mga panahon na 'yan. Hindi lang ho niya inestima itong si VP Sara, dinala niya pa ho doon sa pinakamasarap na kainan diyan sa Davao City. Give and take lang naman. Binastos ba ni VP Sara yang si Leni nung nag-courtesy call siya diyan sa Davao City? Hindi naman. Ano ba problema diyan? Hoy Trillanes, meron kang issue sa sarili mo. Meron kang issue sa sarili mo. Ano ho yan meron ng mga ganyang klaseng tao pagkakaaway nila, gusto nila kaaway mo din. Mali naman ho yun. Kung kaaway nyo, kayo lang mag-away kayo, magbalagbagan kayo, pero kung hindi naman kaaway ng isang tao na kakampi mo, huwag mong pilitan na awayin din niya. Anak ng toka, ito talaga si Trililing, oo. Dito sa bahagi ng video natin na itong mga kababayan, pakinggan ho natin itong mga nasagap na balita ng mga sawa. Hindi na ho mga maliliit na ahas yan, yung mga kay Binibining Marlica. Mga sawa na ho yan, Ito, mabilisan lang to. Pakinggan ho natin. Hindi, ito na muna. Hindi, pasadaan ho muna natin na mabilisan itong sa UNTV. Magbigay lang ho tayo ng mabilisang reaction dito, tapos talon na ho tayo kay Binibining Maharlika. Palitan lang ho natin to. Ito na ho, si Palangga Binibining Maharlika. May natutulog sa tabi ko, mga palangga ko, mga friends ko. So, tinatapo na, nila Ontiveros. According to my source, gusto nilang i-itsapwera na si Leni Robredo sa Liberal Party. Kasi nga, feeling nila, parang, hindi feeling nila, nakikita nila na wala nang ganung klaseng popularity at wala nang support kay Leni kasi tinapo na nga nila. Doon ang gusto ni Trillanes. So baka yun din ang naging motibasyon kaya bumalik na lang sa Naga itong si Leni Robredo. Parang nagiging nagiging yung mga nangyayari ngayon parang nagkakakabit-kabit, no? Siya, magpresidente o si Risa Ontiveros, pero more on Trillanes talaga.
So, yun yung chika Hmm. boom boom na yan. At, Okey. 'di ba lumabas sa ano, sa I think eto kasi actually ito, hindi ko pa nababasa lahat yung mga tweet at mga balita. Ito kasi galing sa ating source. So, yung meeting na yan, hindi yan puwedeng aksidente lang. I know that, okay. Kasi si Lenny at saka si Inday Sara pareho ng kapalaran, parehong nabudol, okay. Nabudol ng kanyang mga ka-party sa liberal, sa mga kakamping at si Sara nabudol ni Bangag. So, ang eksena diyan mga palangga ay si Lenny pala, according to my source, ay gustong magprotesta muli laban kay Bangag Jr. sa Pandaraya sa 2022. Okay? Noong 2022 election, di ba? Si Attorney Glenn Chong ay may affidavit yan na sinasabing nandaya talaga si Bangag Jr. But anyway, between the Liberal Party, gusto palang mag-i-push siya na ni Lenny ang, according to my source, yung protesta na naman sa president. Kaso wala siyang nakukuhang support sa kila Trillanes, kila De Lima. Ano, let's be realistic na lang dito. Noong 2022 national election, kahit ano pang hawak nitong si Attorney Glenn Chong, 'wag naman sana magalit itong, na-meet na rin natin 'yan si Attorney Glenn 'no, mabait din 'yan. Malakas ho talaga si Marcos Jr. nung mga panahon na 'yon. Yoong ipagpalagay na natin dinaya nila, pero yung survey na yung pag-snowball niya sa mga survey, napakalaki ho talaga ng, agwat ni Lenny kumpara dito kay Marcos Jr. Kalye survey, Okta, ah, Tangere, lahat ho ng survey. Balagbag ho itong si BBM. Kaya kahit ano pa yung mga ebidensya, oo siguro ginawa nila para maisabay doon sa boto ni VP Sara, para hindi siya magmukhang anga. Para hindi magmukhang, "Oh, grabe mas malaki pa boto nitong si Sara Duterte, talagang siyang nagkumarga dito sa, kandidatura nitong si Marcos Jr." Para merong gano'ng effect, pero para sa atin kung mali man ako, patawarin niyo ho ako. Panalo ho si Marcos Jr. noong 2022 national election. Kaya nga budulan, Nagkaroon ho ng word na budulan kasi marami ho talagang nabudol. Dito kala Ontiveros. Kasi, nakita nila na hindi ka na namin siguro nakikita nila na, yun na nga, ginamit lang nila si Lenny, user lang talaga sila. So ngayon, kanya-kanya sila. Alam niyo naman sa politika, di ba? Karamihan ay greedy, karamihan ay vested interest. Actually, sabi nga, pareho ng kapalaran si Lenny at si Inday Sara. So, ayon sa aking source, bigyan natin ng initial kung sino ang nag-arrange ng Teka ko muna, bibigay pa natin. Sige, kung sino ang nag-arrange ng kanilang pagtitipon doon sa Peña Francia Festival, ba? Sa barrio ni Lenny. Start with letter P. Okay. Yung nag-arrange P, yan, sabi ko nga sa inyo, kahit busy ako, nakakarating yung mga information. So, P, start with letter P. So, si letter P, P. well, Ayaw ko lang matagal na akong, comment nyo nga kung you know, i-give mo na. Matagal ko nang alam kung sino si letter P. No, it's not Panelo. Okay? Ngayon, mga palangga, so, ang kwento talaga niyan, hindi naman din talaga politika. But syempre, diyan nagsistart yan. So siguro, I don't know kung ano pinag-uusapan nila. Pero ang sabi ni Trillanes diyan, mga palangga, okay, nanggagalaiti si Trillanes. Ano ba sabi ng hitad na yon? Tignan natin. yun. Ito. Sabi ni Trillanes sa tweet niya, Ma'am Lenny, gusto nga naming ipa-impeach si Correct. VP Sara. Tapos binastos pa niyan si Senator Risa. Bakit po paminit? Sabi niya, are you siding with her? Okay. Naku po! So dito pa lang na Ano ho sa politika wala, hindi naman aksidente, 'di ba nga may nag-arrange. Ang aksidente, pagka nadapa, nabuntis, yun, aksidente tawag doon. Pero pagka may nag-arrange, hindi aksidente yun. Talagang planado, hindi ho natin alam ang detalye, pero ang alam natin,
merong nag-arrange. Pero hindi yung tipong, "Oh, ano ganito, magkita't, sabihin mo ganito." Walang gano'n. Courtesy call lang talaga. May nag-arrange doon sa courtesy call dahil diyan sa piyesta ng ano, ng, Our Lady of Peña Francia. Pero Sinabi ni Trillanes, kitang-kita mo nakakampi talaga siya ni Lisa Bangag at ni hmm, Marcos kasi ang author ng mm. impeachment ni Sara ay si Lisa Bangag o si Lisa Smuggler. Ngayon nakita niyo kung gaano kabgago 'to si Trillanes, eh, bakit naman niya utusan si Lenny kung sinong imi-meet ni Lenny, Correct, 'di ba? correct. Yan ho ang pinupunta natin mula kanina pa. Kung masama ugali mo, ikaw na lang masama ugali. Huwag mong isama yung mga ibang tao. Ang hiling mandamay, eh. Huwag gano'n, 'di ba? Pagkakaaway mo, kaaway mo lang, huwag mong idamay yung lahat ng pagkakaaway ng 'wag gano'n, pangit ho nun, ang baduy ng gano'n. Bakit niya utusan si Lenny, bakit niya didiktahan si Lenny, diniktahan na nga nila, Correct. eh. Yung si Pangilinan at saka si Mar Rojas, alright, hindi na rin sila in good terms ngayon. Wasak na ang kakamping kasi ang mga kakamping na anti-Marcos, na totoong anti-Marcos, nandodoon pa rin sa kanilang Mm, pinaglalaban pero nagpapakaramdaman sila. Yung mga kakamping na mga tinraidor kayo, kung may kakamping kayo dito, katulad ni Trillanes, katulad ni Ontiveros, na inappoint ang kanyang administrasyon na 'yun. sister at ang brother-in-law ni Bangag Jr., hindi na yan magiging kakampi ni Lenny. Okay? Hindi na magiging kakampi ni Lenny kasi nagkaroon na ng benepisyo si Ontiveros sa kay Bangag. So, ganun ang nangyayari ngayon. Kaya naman si Lenny, according to my source, somehow, hindi lang ina-announce ni Lenny siguro to, maybe one day, is thankful pa rin siya dahil hindi hinayaan ni Duterte na magwagi si Bangag Jr. sa kanyang electoral protest nung 2016. Grabe ano, Hmm, grabe yung politika mga grabe kaya nga 'no, kung sakaling naging Vice President itong si Marcos Jr. baka kung ano pa nangyari kay Tatay Diggs nung mga panahon na 'yon. Ganyan ho pala kadesperado at ambisyoso 'tong mga pamilya na 'to, grabe, 'no? palangga. So ngayon, 'di ba, dahil during 2016 ay nanghingi ng tulong yang si Bangag Jr. at saka si Lisa Tanas sa Duterte administration. Natulungan Hmm, sila para manalo sila sa kanilang electoral protest. Pero 'di ba, naalala ninyo ang sabi ni Pangulong Duterte do'n, matatapos ni Lenny ang kanyang vice presidency, which is nangyari nga talaga. Ang good thing na rin, even though ako ay kakampi ni Bangag noon, eh, tama na rin na natapos ni Lenny ang electoral process kasi budol talaga 'tong putang-inang Marcos Jr. na 'to. Kaya nga sabi ko, kayo mga pinklawan, ang pinaglalaban niyo noon ay para sa bayan, galit kayo kay Marcos. Nanalo naman talaga si Lenny, sabi ni MHTC. So ngayon, mga palangga, mag-a-agree na siguro tayo ngayon diyan dahil sa ginagawa ng pangbababoy ni Bangag Jr. at ni Lisa Tanas. So ang kwento kasi niyan palangga malalim. Dahil nanghingi ng tulong yan si Bangag kay Duterte noon. Nanghingi sila, 'di ba? Nanghingi pa nga, gusto pa nga magpa-appoint sa Department of Agriculture. Eh, hindi nga pinagbigyan ni Pangulong Duterte. Tignan niyo, hindi pinagbigyan ni Pangulong Duterte kasi alam ni Pangulong Duterte na bangag si Marcos Jr. So nanghingi correct. ng tulong para si Lenny ay matanggal sa pagiging VP niya during that time, pero hindi pinagbigyan ni Pangulong Duterte. Ang sabi ni Pangulong Duterte, Lenny, ay matatapos mo ang iyong term. Kung si Duterte ay katulad ni Lisa Tanas, katulad ni Tambaloslos, katulad ni Marcos Jr., hindi natapos ni Lenny ang kanyang termino. Kasi makikipagtulungan si Duterte sa mga Marcos. Kaya you open your minds. Mga palangga, ibuksan niyo yung mga isipan niyo mga kakamping. I know you are for the people. I know para kayo sa Pilipino, kaya galit na galit nga kayo kay Marcos, 'di ba? Tignan yung ginawa kay Kibuloy, tignan yung ginagawa kay Sara, tignan niyo yung mga ginagawa sa mga Alam niyo ho ba yang mga ginagawa nila na 'yan na kay Kibuloy, kay, Pastor Kibuloy, kay, Vice President Sara Duterte, at sa lahat ng mga kaalyado nitong si Duterte. Alam niyo ho ba,
akala nito mga dilawan na 'to hindi ho nila mararanasan 'yan pagka wala na silang silbi dito sa administrasyon na 'to. Ta Mga pinklawan at dilawan, habang may pakinabang kayo sa pamilya na 'yan, relevant kayo. Walang problema, diyan kayo sa tabi. Pero once na kayo na ang susunod na makakalaban ng mga 'yan, naku po, balagbagan na 'yan, babalagbagin ho nila kayo. DOJ, lahat ho ng ahensya ng pamahalaan, PNP, DILG, gagamitin ho nila 'yan para mapabagsak kayo. Nakita na ho natin maglaro itong administrasyon na 'to. Kritiko, hindi niyo pa ba nauunawaan yung mga eksena sa politika? Tignan ninyo, bakit si Lenny ay nakipag-usap kay Sara? Bakit? 1 hour? We'll see kung ano ang twist ng istorya. Ano bang susunod? 2028? Baka magiging Lenny, Sara. Kasi pareho silang kapalaran. Correct. Pareho silang nabudol. Lumalakas na ba boses ko? Pareho silang binudol ng Teka lang. kanilang mga Teka lang hindi, wag nating okay lang naman kung gusto ni VP Sara talagang kung hindi na rin naman maingay yung pangalang Lenny Sara. Maingay yung pangalan na yon. Sigurado. Sigurado patok na patok yun. Sigurado ho tayo dun. Pero parang parang panaginip kung sakaling magkataon. Ngayon mga kababayan, ano masasabi nyo doon? Sa 2028, President si Sara, itong si VP Sara, Vice President tong si Lenny. Patindi yun. partido. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kakamping, hindi naman ako galit sa inyo. Hindi kami galit sa inyo na sumusuporta sa Pilipino kasi tama kayo. Nabudol kami ng Marcos. That's why you have to get up, speak up now. Dapat united tayo. Tayo yung tunay na united na ang iniisip natin, yung ating goal is para sa Pilipino. Hindi para sa politiko lamang. Diyan mo, si Lenny iniwan, kawawa naman. Tinatarantado na ni Trillanes. Ano pa ba yung mga nangyari? O, di ba? Alam niyo kung tarantado lang talaga kung si Duterte ay Gigimonyo katulad ni Marcos Jr., dapat ginawa niya yung ginagawa ngayon ng mga demonyong tambaloslos. Pero hindi niya ginawa. Di ba? Ang naging problema lang ni Lenny, alam mo, kanina nag-uusap-usap kami, no? mga palangga dito. Ang naging pink and green pwede daw. Ang naging problema ni Lenny, tama siya sa kanyang paninindigan na never again, no more Marcos. Pero ginamit siya ng Liberal Party. Sabi ni That's Me, hindi kasi kayo nakikinig kay kay Attorney Guanzon. Ayan, buti yan si Rowena Correct. Guanzon. Ayan, mas may panindigan pa yan. Kasi Totoo. Kahit pinklawan pa siya, kahit ano pang niya, partido niya, wala akong time pakialam dito kay Guanzon. At least consistent siya, hindi kagaya nitong si Risa Hontiveros at nitong si Trillanes. Very consistent. Noong panahon ng eleksyon, hawak niya coke. Ayos, di ba? Ngayong panalo na si Marcos Jr., nakakatatlong taon na, hawak pa rin niya yung coke. never Galing. yan tuloy-tuloy siya. Correct. Diba? Correct. Si Rowena Nakakabilib Guanzon tuloy-tuloy. Hindi siya nakipaglaro katulad ni Dilima, ni Trillanes, ni Hontiveros. Imagine mo, si Hontiveros, di ba, ang ingay-ingay niyan. At Lenny, now na nag-usap kayo ni Inday Sara, sabi ko nga, this is just the beginning. We don't know but well, for sure, ikukwento sa atin ng Putingas. Pero yun po yung kwento niyan, mga palangga. Si Lenny ay binababoy din ng kanyang ka-Liberal Party, ang kapartido. The same thing with Inday Sara. So silang dalawang babaeng inape, kaya for sure, pwede nga talaga magsanib puwersa yun. Kaya umiikot ho ang tumbong nitong si Trillanes ngayong mga panahon na to. Kasi alam ho nila ginagawa nila kay Lenny. At alam din ho nila ang ginagawa ng administrasyon kay Sara. Paano pagka nagsama yung dalawang yan? Ako, hindi naman dahil sa politika, itong si Lenny, gusto na natin kagad.
pagdating ho sa leadership, hindi ho yan na nga ba, nag-uumpisa na naman yung tipong popular, malakas sa tao, so puwede na yan basta makasama natin sa laban na 'to. Tahimik nga sila ngayong mga panahon na 'to, eh, itong si VP Leni, wala na ho siya sa pamahalaan, pribado na siya, pero tahimik ho sila. Pero marami naman nung, wala sa pamahalaan, mga pribado pero maiingay dahil mali ginagawa ng administrasyon. Siguro pagka nakita natin naging gano'n itong si Leni Robredo, baka sakali, puwede nating ikonsidera na, kapanalig natin 'yan sa laban na 'to. Pero ngayong mga panahon na 'to, simpleng meet and greet lang ang nangyari, ha? Itong mga ano, itong mga dilawan at pinklawan, pinalobo ho nila, pinalaki nilang hintay lang tayo, tignan natin kung ano mangyayari, sa mga susunod na panahon. Ganyan ho talaga pulitika kaya Sabi ni abang-abang Amelia lang, abang-abang. Cruzada, takbo agad si Abalos at Revilla. Oo nga, 'di ba hinihilot kaagad. By the way, comment na kayo diyan kung ano yung mga gusto niyong ano, gusto niyong hanash. Sabi ni Marilyn Tinambakan, Sara Ann Marcoleta po, puwede rin. Pero hindi natin alam kung anong magiging fate ng politika. Pero you know what, Hmm, malayo pa eleksyon, eh. Ang puntirya hmm, natin kayong mga kakamping na supporter ni Leni at not supporter ni Leni, supporter ng Pilipino. You have to get out from your house. I'm sorry po kung ganito ang boses ko, may natutulog sa tabi ko. Alright? Kaya hindi ko ma-express ng gusto yung tunay na pagiging dragona. So anyway, you have to drago get out. drago This is dragona your talaga. future. Kanina sa Liwasang Bonifacio, mukhang nag-cloud seeding na naman ang mga buwakan ng ina. Mukhang nagpaulan na naman. They can do that. Traidor. Tama si Leni Robredo, traidor ang mga Marcos. Magnanakaw, manggugurgor, kawatan. And Hmm, kung kayo ay pro-Filipino, dapat kasama kayo diyan. Sabi ni Rudy, oo nga 'no, biglang naging inactive si VP Lenny, nawala siya at nananahimik na, nabudol din pala siya. Yes, hmm. nabudol siya. Lenny will never. Hindi. Oo, nabudol siya pero noon nakita niya ho yung mga kasama niya kagaya nitong si itong si Risa Hontiveros, itong si Trillanes, itong si Leila de Lima, bigla bigla ho silang umani, bigla ho silang nakisimpatya doon sa mortal na kalaban nila. Mortal ho nilang kalaban ang mga Marcos. Napaka-awkward ho ng ginawa ng mga kasama niya. Kaya kung dumista siya sa mga 'to, kasi malamang meron pa natitirang prinsipyo dito sa Ali. Nakukuha niyo ho ba mga kababayan, "Teka, teka, teka, pero may mali ata tayong ginagawa dito. Risa, Trillanes, Leila de Lima. 'Di ba mortal nating kalaban 'yan, bakit pinupuri niyo ngayon?" Yoon ang naging problema ho diyan. Meron pang electoral protest, nagkagigitan pa sa politika. Hindi naman ho kasi puwedeng gawin ni Leni Robredo yung ginagawa nitong si Trillanes, ni Risa Hontiveros at nitong si ano, hindi ho siya puwedeng magpakaaso ng ganyan. Napakapangit hong tignan nun. Siguro iniisip nitong si Leni Robredo yung partido pero 'tong mga walang 'yang 'to, kagaya ni Trillanes, Risa Hontiveros, Leila de Lima, wala ho silang pakialam sa hiya-hiya. Basta yung kanilang agenda bilang mga politiko ay maitulak nila, goods na ho sila dun. Walang Aside toka. from Marcos, Jesse Robredo died because he Nakadiri politika discovered nila. big name involved in drugs. Alam mo, Barry Gutierrez, yoon ang politika na dapat mong ayawan. Yung dating mga kasama nyo at talagang binabakbakan nyo 'tong si Marcos Jr. at ngayon, dini hinihimod nila ang tumbong nitong administrasyon na 'to. Yun ang politika na dapat mong ano, hindi gustuhin. And maybe that person in Marcos Jr. Tama yan, Rafi. Tama yan, Rafi Padag. Ito po ay connect-connect. Di ba? Correct. Konektado Hmm, ito. Di ba questionable pa ang pagtegi kay Jesse Robredo? Ba't ganun pa man? Yung si De Lima, si Rojas, niransak kaagad. I mean, kinuha yung mga dokumento dun sa condo ni Jesse. Remember that issue? Tapos, ngayon, yung issue sa pagiging bangag ni Marcos Jr. na ayon sa testimonya ni Agent Morales ay inarbor si Executive Secretary Jojo Ochoa nung panahon ni Noynoy ang nag-ayos nun o nagpigil na i-raid, na ipa-raid yung
condo ni Maricel Soriano kung saan nagbabangag si Marcos Jr. Nakita niyo yung connection. And now, this Jojo Ochoa at yung kanyang brother-in-law na si Acuzar ay inappoint ni Bangag Jr. At si Ochoa ay nasa kipay ni Lisa Tanas. So nakita niyo yung connect, mga kababayan? Nasa So Kipay kaya Labo. tahimik si Lenny, and I hope, Lenny, you speak up. Ha? Ako, kaya kita binoljak noon dahil nabudol ako. Dahil naniwala ako na ang Marcos ay i-redeem nila ang kanilang pangalan para sa kapakanan ng bayan. Ganun talaga sa politika. Nagkakamali ka, nabubudol ka. Pero at least ako, hindi ako nag-stand sa mga Marcos Bangag nung nalaman ko sila ay polboroni, kawatan, lahat na, name it, lahat ng kababuyan. So, August pa lang of 2022, lumayas na. I mean, binoljak ko na sila. And Lenny, ipakita mo yung galing mo o tapang mo. Ipakita mo sa taong bayan na mag-speak up ka na rin. And I think napakagandang Abalos. simulain yung pagmi-meeting nila. Kaya naaalarma na sila ngayon. Imagine mo, if sila ang mag-tandem ni Inday in terms of pag-speak up para sa Pilipino, bakit hindi? 'Di ba? Pwede naman kalimutan yung mga nasabi natin lahat ng mga masasakit, kung sila talaga ay para sa Pilipino, kung para talaga si Leni sa laylayan, kung na-realize niya na ginamit siya ng Liberal Party, which is yun po ang totoo. Ayon sa ating source, siya ay ginamit lamang ng Liberal Party at gusto ni Lening mag-i-push yung electoral protest niya, mag-file ng protesta sa 2022 election, walang gustong tumulong sa kanya. Iniwan din si Lenny sa ere. So, kaluoy. 'Di ba? Iniwan sa Anong ere. comment nyo? Anong comment nyo na nag-meet sila? Staff ni Lenny ang nag-invite kay Sara sa fiesta doon kasi si Lenny din ang nag-utos sa staff niya. So, ganyan nga ang gawin nyo. Ganyan nga ang gawin nyo kay VP Sara that they're just making her stronger to be president. Sabi ni Edward, tama si Ka Percy Lapid, rest in peace. Tama talaga si Percy Lapid. Ayan, sino nagpagurgur kay Percy Lapid? Hindi ang gobyernong Bangag. Tingin no natin na yung kasi hindi lang naman si General Bantag ang binibira nitong si Percy. Ang talagang binira nitong si Percy Lapid walang iba kundi si Marcos Jr. Real talk ha, napanood ho natin yung mga naunang video nitong si binira ho niya yung si Boying Remulla, si Marcos Jr. Tapos ang naging fall guy itong si General Bantag. Pero maaayos ho lahat ng problema na yan sa mga susunod na panahon. No, talagang marami ho silang ginagawang fall guy sa mga kabalbalan na ginagawa nitong mga nasa pamahalaan ngayong mga Si panahon. Dita Marilao, Maharlika, sabi ng KOG at sabi hindi na daw muna sila sasama sa maisog. Well, I think may catch yan. Ay hindi na muna natin i-discuss yan. But I have knowledge about it. Okay? Focus muna tayo dito sa issue ng maganda po yan kung magsanib-pwersa si Sara at Lenny. Malakas po yan kasi alam ng taong bayan ang gawa ng mga traidor, manggagamit at sinungaling na bangag at kung sakaling mandaya. Mga bangag, baka mag-people power pa, sabi ni Edralyn de Peralta. I think, ang nakikita natin dito, dahil dumadami ang tao ngayon sa Liwasang Bonifacio, tuloy-tuloy na yan. Basta just be part of it. I'm sorry po sa lahat ng kapapasok lang. Hindi kayo sanay sa pademure kong boses, pero sabi ko nga, may mga nakapaligid sa akin na borlog na. Sabi ni Martha Cesar, grabe si Trilling kay Lenny, no? Okay, tamo. Bakit utusan ni Trillanes si Lenny? Bakit gaganunin niya? Ibig sabihin, pwede makipagkita si Lenny, no? Or sa mga taong ayaw nila. Diktador. Saan nagmana si Trillanes? Hindi kay Marcos Jr. at kay Lisa Tanas, bakit niya didiktahan si Lenny? Kung nakipag-usap siya kayo, hindi, may sarili namang utak yon. May sarili namang isip. See that, mga kakamping? You open your minds. This is about your future sa Pilipinas. Forget about the political. Ang nakakalungkot ho doon, yung utak nitong si Trillanes, sobrang sarado na ho.
Lahat yung mama ho na yun, eh, linamon na ho ng pulitika ang kanyang, buong pagkatao, ika nga. Baka buhok hanggang talampakan, eh, meron hong nakatatak na pulitika diyan. Wala na hong ano, wala na hong pakikipagkapwa-tao, wala na yung respeto bilang tao man lang. Kasi ho itong mga Duterte marami ho silang gano'n. Hindi ho sila gumaganti sa pulitika. Kahit na anong baboy-baboyin mo sila sa social media, mainstream media, 'di ka na maaawayin ng mga 'yan. Pero ito hong ano na 'to, ito hong mama na 'to, eh, ano ho ito, delikado ho ito. Ayun na nga, dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video. Kung gusto niyo panoorin ang buong video na 'yan, punta lang ho kayo dito kay, Boljak TV, dito kay Binibining Maharlika. Maraming salamat ho, mag-ingat ho kayong lahat. Kung di niyo pa ho napanood 'tong video na 'to, i-click niyo lang. Mahalin natin ang Pilipinas. Maraming salamat, mag-ingat po kayo.